A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa ating lahat ang sinusuong nating pamumuhay dito sa mundo ay puno ng hamon ng buhay. Hamon habang may buhay ay merong pagsubok na darating bilang hamon ng buhay sa tao. Kaya paghandaan ang paligsahan tungo sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Khitamahu misk wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun." Sinabi ng Allah na ang selyo nito ay ang pabangong musk, kaya dahil dito ay magpaligsahan ang mga nagpapaligsahan. Pagpapaligsahan sa pagsunod sa Allah, pagpapaligsahan sa pagsamba sa Allah, pagpapaligsahan sa pag-iwas sa pinagbabawal ng Allah. Dahil nakahubog na ang pasakit sa ating buhay. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Talagang inilikha namin ang tao sa pasakit. Pasakit na pansamantalang panahon lamang iyan na ating dinaranas ang mga hamon na ating kinaharap na paminsan-minsan o payugto-yugto para maging mensahe ito sa atin para dagdagan ang ating kamalayan at karunungan at para ipapalabas ang pinakamahusay na pasya at maging karapat-dapat sa ating mga makukuha na resulta ng ating mga pinaggagawa, makukuha na ating mga pinagsisikapan. Hindi minsan ang hangarin kaya nagagalit tayo sa hamon ng buhay. Sandata na pagtitiis tungo sa paraiso, pagtitiis sa pagsunod sa Allah, pagtitiis sa mga pag-iwas sa pinagbabawal ng Allah, pagtitiis sa mga itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran patungkol sa mga nagtitiis, "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin." Sinabi ng Allah, "O mga yaong sumasampalataya, humingi kayo ng saklolo sa pamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Katotohanan, kasama ng Allah ang mga matiisin." Kaya mag-ingat sa bitag ng negatibong idea sa hamon ng buhay. Pag-iisip na isang malawak na pagmumuni-munihan ng isang mananampalataya, kaya huwag pabigla-bigla. Huwag sabihin sa hamon ng buhay, lahat ay nakikipagsabuatan. Kaya huwag sabihin sa hamon ng buhay, lahat ay nakikipagsabuatan laban sa amin o kami ay talagang mga malas. Huwag buksan ang mga gawain ni Satanas na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ang malakas naman ng palataya ay higit pa na mainam at kamahal-mahal sa Allah kaysa mahinang mananampalataya. Subalit silang dalawa ay mabuti at maging matyaga sa anumang mapapakinabangan mo at humingi ng tulong sa Allah at huwag manghina, at kapag dinatnan ka ng isang pangyayari ay huwag mong sasabihin, kung ginawa ko iyon ay marahil naging ganito. Subalit sabihin mo, pagtatakda ng Allah at ang anumang kanyang naisin ay gawin niya, dahil ang salitang kung ay talagang nagbubukas ng gawain ni Satanas, isinalaysay ni Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang hamon ng buhay ay talagang mahirap ngunit malalampasan. Malalampasan at dapat nating mabatid ang mga panuntunan.
panuntunan dahil tayo ay babalik lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Apahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Sinabi ng Allah, kaya't akala ba ninyo na tanging nilikha namin kayo na laro-laro at sa katunayan kayo sa amin ay hindi na pababalikin? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sa paggawa ng mga tamang desisyon ay kailangan ng lakas ng loob at tiyaga at determinasyon para makamit ang minimithi. Minimithi, determinasyon sa pagsamba. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Ta'atun wa qawlun ma'rufun faida azama amr palaw sadakullaha lakana khairan lahum." Sinabi ng Allah, kaya't pagsunod at magagandang pananalita, kaya kapag nagpasya ng isang bagay at saka kung sila ay tapat sa Allah, ay talagang mainam nga ito para sa kanila. Kainaman, ang ilang mga tao ay naniniwala na ang lakas ng loob ay nagsasalalay sa bilis ng reaksyon o mabilis na paggawa ng desisyon na ginagawang ikinalulungkot ng marami sa atin bago pa niya napagtanto ang mga pangyayari at saka mabibigo sa hamon ng buhay. Ang hamon ng buhay ay merong mga dahilan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wama khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktharuhum la ya'lamun." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at hindi namin nilikha ang mga langit at lupa at ang anumang nasa pagitan ng dalawang ito bilang mga manlalaro. Hindi namin nilikha ang dalawang ito kundi sa katotohanan, ngunit karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Walang kaalaman, kaya kung hindi mo makamit ang iyong gusto, kung hindi mo makamtan ang iyong mga minimithi, kung hindi mo makamtan ang iyong mga pangarap, o hindi mo makuha ang iyong mga pinagsisikapan, marahil sa plano ito ng Allah na may mas mainam kaysa sa mga layunin at adhikain na gusto mo, kaya huwag manghinayang sa hamong ito. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, naharapin natin, tanggapin kahit mahirap. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa huwa qurtun lakum wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, kahit ito'y kasuklam-suklam para sa inyo, at baka ang inyong kinasusuklamang bagay ay makakabuti para sa inyo, at marahil ang inyong iniibig na bagay ay makakasama para sa inyo, at ang dahilan ang nakakaalam habang kayo naman ay walang nalalaman, at ang Allah ang nakakaalam habang wala kayong nalalaman. Mga kapatid sa pananampalataya, dapat nating malaman na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang mas nakakabatid kung ano ang mas makakabuti sa atin na mananampalataya na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun na mapagtanto natin na hindi isinasara ng Diyos ang isang pinto nang hindi binuksan ng isa. Kaya makita natin na kung saan ang mga pintuan ng biyaya, na makita natin ito ay nakabukas. Kaya makita natin Allah huwa fatahu wasi', Allah huwa fathul wasi'. Dahil dito nalaman natin na ang isa sa mga pangalan ng Allah na Al-Fatih, tagapagbukas, at Wasi, tagalawak. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya. Dahil sa dami ng pagkakataon na sinabi ng Allah sa banal na Quran,
Kadib tarayna alallahi kadiba in adna fi millatikum ba'da ida najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ay yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in ilman alallahi tawakkalna rabbana ftahna bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran. Talagang gumagawa kami laban sa Allah ng isang kasinungalingan kung bumalik pa kami sa inyong kapamaraanan matapos nang iniligtas na kami ng Allah mula diyan at hindi nga para sa amin nababalik pa riyan bukod kung gugustuhin pa ng Allah na aming Panginoon pinalawak na ng aming Panginoon ang lahat ng bagay sa kaalaman. Kaya kay Allah na lamang kami nananalig. O aming Panginoon, pakibuksan mo sa pagitan namin at sa pagitan ng aming mamamayan gamit ang katotohanan at ikaw ang pinakamahusay sa mga tagapagbukas. Sa Diyos ang awa at sa tao ang gawa, kaya harapin ang hamon ng buhay na nakikipag-ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya harapin ang buhay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa id ta'addana rabbuka la yab'athanna alaihim illa yawmal qiyamati man yasumuhum su'al adabi inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu lagapurun rahim. Sinabi ng Allah at nang ipinahayag ng iyong Panginoon na talagang magpapadala siya sa kanila hanggang sa araw ng pagbangon ng sino mang nagpapahirap sa kanila ng napakasamang kaparusahan. Sa katunayan, ang iyong Panginoon ay sadyang mabilis magparusa at katiyakan siya ay sadyang mapagpatawad at maawain. Habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nangingibabaw sa mga taong nagsisikap sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkabigo sa isang romantikong relasyon o pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng minamahal ay mga sitwasyon na makakatulong sa iyo na umunlad dahil iyon ang diwa ng hamon ng buhay. Hamon ng buhay ay para meron din tayong maikwento, magawa balanse sa ating buhay. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu aqlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamatalil qalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas dalika matalul qaumil ladina kaddabu bi ayatina paksusil kasasa la'allahum yatafakkarun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at kung aming ninais ay talagang itataas namin siya dahil dito, ngunit nananatili siya sa mundo at sinusunod ang kanyang pagnanasa, kaya ang kanyang halimbawa ay katulad ng aso. Kung bubuwagin mo ay lumalawit at kung iiwanan mo ay lumalawit pa rin. Iyon ang halimbawa ng mamamayang yaong nagpabulaanan sa aming mga tanda. Kaya't ikwento mo ang mga kwento baka sakali sila'y magmumuni-muni. Magmumuni-muni na dahilan para maunawaan nila kung ano ang hamon ng buhay, kung ano ang layunin ng buhay na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sinabi ng Allah, ang yaong lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay kanyang susubukan kung sino sa inyo ang may pinakamainam na gawa at siya ang makapangyarihan na mapagpatawad. Allah, Panginoong dakila, ang Allah na hindi matatawaran, ang Allah na nag-iisa, namumukod tangi na ating sasambahin, na hindi natin hawak ang buhay natin, kaya maraming hamon. Kaya sa hamon na ito,
tayo magsikap sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay ay isang hindi mahuhulaan sa paglalakbay. Kung saan ang ganap na pagkontrol ay hindi talaga makakamit, bagamat maari tayong magplano para sa hinaharap at mag-isip ng mga posibilidad. Mag-isip ng mga posibilidad sakali sa hamon ng buhay, ang pagsamba na kung saan na sinabi ng Allah sa banal na Quran, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar wal hafiduna lihududillah wa basyiril mu'minin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, mga manunumbalik, mga mananamba, mga palapuri, mga mapag-ayuno, mga mapagyuko, mga mapagpatirapa, mga taga-utos ng kabutihan at mga tagabawal ng kasamaan, at ang mga nag-iingat sa mga hangganan ng Allah, kaya balitaan mo ng maganda ang mga mananampalataya. Balita na tanda na kung saan sa kaluguran ng Allah, nagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nakaalpas, sa mga taong nakaligtas, sa mga taong nakapasa sa pagsubok ng hamon ng buhay. Tanda ang tunay na kalikasan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sinabi ng Allah, ninanais ng Allah na pagagaanin sa inyo at nilikha ang tao na napakahina. Napakahina, ngunit ang kanyang lakas ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang pagsuong, kaagapay niya sa hamon ng buhay, ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magdua sa Allah na palakasin tayo sa hamon ng buhay. Ang kaagapay natin, ang ating sandigan ay ang Allah, hamon kung magpapasalamat o hindi. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi ragibun. Sinabi ng Allah, at kung talagang nalugod sila sa anumang ibinigay sa kanila ng Allah at ng kanyang mensahero, at sa kanilang sinabi, sapat na sa amin ang Allah, sadyang bibigyan kami ng Allah mula sa kanyang kabutihan sa loob at ng kanyang mensahero, tunay na kami ay sabik kay Allah. Kaya ganun pagsisikap sa pagtalima sa kautusan ng Allah, na kung saan ito ang tunay na hamon ng buhay na ating sinusuong kung tayo ay hindi humihiwalay, kung tayo ay hindi nawawalay sa pagsamba, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tunay na hamon ng buhay. Gayunpaman sa harap ng trahedya o sakit, madalas tayong naliligaw at walang direksyon dahil sa kakulungan ng kaalaman o kawalan ng pananampalataya o kawalan ng pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lakasan ang pananampalataya na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, nanay ng mga mananampalataya, na kanyang tinanong ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa epidemya. Kaya kanyang sinabi sa akin, katotohanan ito ay parusang ipinadala ng Allah sa sino mang kanyang nanaisin. At saka ginawa rin niya ito bilang awa para sa mga mananampalataya, kaya't walang alipin na tinatamaan ng epidemya at saka nananatili sa kanyang lugar dahil sa pananampalataya at pag-asam. Habang nalalaman na niya ito ay talagang hindi makakahawa sa kanya bukod sa naisulat na ng Allah para sa kanya, maliban na magkaroon siya ng gantimpala katulad ng isang martir. Isinalaysay ni Baihaqi at itinama ni Albani.
Kunin ang mga kaparaanan sa pakikipagharap ng buhay, sa pakikipagharap ng buhay na ating sinusuong na dito sa mundo na tayo ang ating sandigan panghawakan ay ang ating relihiyong Islam, pagsunod sa dakilang tagapaglikha na kadahilanan para kalugdan ang isang alipin, manalig lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, "Pa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim." Sinabi ng Allah, kaya kung sila ay nagsitalikod, kung gayon ay sabihin mo, sapat na sa akin si Allah na walang Diyos maliban sa Kanya, kaya't sa Kanya ako nananalig at siya ang Panginoon ng dakilang luklukan. Pagtitiwala sa sariling kakayahan basta hindi humahantong sa kasamaan ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtalima, panghawakan natin ang ating relihiyong Islam, paghanda ng mabuti, paniwala kay Allah, tapos gumawa ng mabuti na may wastong paghanda tulad sa pag-aaral ng maayos. Pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aaral ay isang paghahanda sa hamon ng buhay. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na isinalaysay ni Muslim, wa man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Sabi ng sugo ng Allah, at ang sino mang tumahak ng landas para maghanap ng kaalaman ay padadaliin para sa kanya ng Allah ang landas tungo sa paraiso, isinalaysay ni Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, may katapusan rin ang lahat. May katapusan rin ang lahat na ating pinagsisikapan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, kullu man alayha fan wayabka wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Sinabi ng Allah, ang lahat na nandoon ay mawawasak at mananatili ang mukha ng iyong Panginoon, ang may-ari ng kaharian at pagpaparangal.